Okay na? Okay, hi guys, good morning, good evening, good afternoon, magandang araw, maraming na daw tabi sa inyo, kabos. Ito po si RJ. Trip ko lang po i-record ang magiging sagot ko sa ating question and answer. Wala lang, trip ko lang, walang basagan ng trip. Oh yeah! So, ganito po yun. Ang tanong ni Miss Marion is, napag-uusapan ang pagboboycott ng China products. Pabor ka ba rito o hindi? Ano ang masasabi mo rito? Nagbabasa po ako ng mga magazines last few days, months, weeks, about on this matter. Para naman po updated ako sa mga nangyayari sa ating bansa. Wala lang. Just to be updated. And likewise, nahihiya ako, nasupag ako. Nag-burp. Si Albay Governor Joey Salceda, isang ekonomista at dating tagapayo ni Ginang Arroyo, ang nagpanukala ng ideyang ito ang pagboboycott ng mga China products sa ating bansa. Kontra na rin siguro sa anti-bullying tactics, bullying tactics pala ng China sa ating bansa. Maybe we should strive for more economic independence. Maybe if we should, or maybe if we try, then the talents of Filipinos to adjust and surmount will prevail. We haven't tried yet. Maybe we should. Ang mga umuunlad nating kapitbahay or karatig bansa, natutong bumangon sa sariling paraan. Masyado kasi tayo naging dependent sa foreign investment. Masyado tayo naging dependent sa foreign investment in the long run. At mas pabor naman to sa mga investor. Dahil ngayon, dahil mas lumulubog ang foreign debt natin. Wala tayong economic independence kasi kulang pa yung kita natin sa pambayad utang. So, maybe kailangan natin mag-isip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beses. Harapin natin ang katotohanan na nakakalkula na 8,000 overseas Filipino workers ang naroon sa China. Isipin natin, iboboycott natin ang China products, iboboycott nila ang Filipino workers. Diba? So, anong mayayari? Lugi tayo? Lugi sila? Sino mas kawawa? Sa isaalang-alang natin ang ibang bagay. Kumbaga, ang masasabi ko, pabor na hindi. Bakit? Kailangan pumili ng isa? Wala. Hindi po. Ganito po yun. Maybe, kailangan talaga natin mag-isip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. We should consider na yung mga cause and effect na maaaring mangyari. Sumahin na natin. Hindi kayang tumayo ng Pilipinas sa sarili niyang paa. Marami tayong utang sa labas ng bansa. Hindi natin kayang panindigan ang mga naghihirap dito sa bansa. May utang tayo roon, may utang tayo dito, may utang tayo doon. Lubog na lubog po sa utang ang Pilipinas. So, masasabi ko, ang China products is mabentang-mabenta at patok na patok sa Pinoy. Pag mobiles, gadgets, computers, lahat, name it, meron ang China. Diba? Therefore, hindi natin kayang mawala ang China sa atin. Maybe kaya natin ng isang araw, pero hindi natin kaya ng isang linggo, isang buwan, isang taon, lalo na sa lifetime. Harapin natin ang katotohanan. Syempre kampi tayo sa Pilipinas. Pilipino tayo di ba? But then maging realistic lang tayo. Hindi natin pwedeng alisin ang mga China products because parang food supplement lang yan Nagbibigay buhay, nagbibigay sigla sa mga mamamayang Pilipino. Bakit? Sa mga murang bilihin. Toilet bowls, construction materials, gadgets, cellphones, clothes, shoes, etc. Halos kung titingnan mo yung tatak ng shades mo, minsan makikita mo, wow, made in China. Tingnan mo yung ballpen mo, made in China. Tingnan mo yung mobile mo, made in China. Di po ba? So, sabihin na natin mura. Mura. At
Hindi man na natin masasabi hindi kalidad. But then, ang mga Pilipino is nagiging dependent. Kumbaga, hindi dependent. That is not the right words. Kumbaga, ang mga Pilipino is natuto or nabuhay na kasama ang mga China products. So, sa tingin ko, kung nanaisin man natin i-boycott, huwag tayong magsimula sa matataas na tao. Magsimula tayo sa mga may dumaan. Wala sa mana. Binigyan ako ng, anong tawag ba dyan, te? Binigyan ako ng kontramalas daw. Swerte naman ako, cute pa. So, ganito po yun. Dapat siguro magsimula sa maliliit na tao. Sa maliliit na magsasaka, ganyan. Kasi, diba, totoo naman. Kadalasan na ginagamit na produkto galing sa China. So, yun. Dapat natin i-consider yung mga bagay na yun. So, para sa akin, mag-isip ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beses bago mag-desisyon. Hindi ang gobyerno ang kawawa, kundi yung maliliit na manggagawa, yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa China, yung pamilyang umaasa sa Pilipinas, at lalo na yung mahihirap na tao na umaasa sa mga China products. Diba? So, yun lang po ang masasabi ko. That's it. Hindi si ate niya. Oh, sige po. Yun po ang sagot ko. Yeah. That's it. Okay. Bye-bye. Good luck. Good luck for me daw, sabi ni ate. Oh my gosh, very supportive sila. Nag-swimsuit ako. Nagmako ng talent. Nandyan sila for me. So, win or lose, panalong-panalo si RJ. Yala, go, go. Bye-bye.